Magandang araw mga sangkay, ito na naman ang inyong panaderong Maray magbabalik. Sa video na to ay i-share ko po sa inyo yung paggawa ko ng aking pangnegosyong binangkal. At kung ikaw ay interesadong matuto ay panoorin mo lamang yung ating video simula hanggang dulo. Wag po kayo magpa-fast forward para masundan nyo po ng tama kung paano ko ginawa yung aking binangkal. At simulan na po natin ang paggawa. So bali kailangan lang natin ng asukal, isang itlog at maglagay tayo ng vanilya. So bali 1 kilo lamang na binangkal yung ating gagawin mga sangkay. So bali gagamitan ko po ito ng timbangan para sa mga sukat ng ating mga ingredients ilalagay. Puntahan nyo na lamang po sa description yung ating kumpletong ingredients at sukat ng mga ingredients mga sangkay dahil ko-convert ko na rin po yan into cups para kung sakaling wala kayong timbangan ay makakagawa kayo gamit ang inyong cups. Naglagay na rin pala ako ng asin at saka powder milk. Sunod ay margarine. At maglalagay na rin tayo ng tubig. So bali double check nyo po mga sangkay ang inyong mga ingredients na ilalagay kung sakali kayo ay gagawa nitong ating binangkal recipe. Next, kapag nailagay nyo na yung mga ingredients sa aking nabanggit, ay haluin muna natin. So, bali mix nyo lang lahat ng mga ingredients sa aking nabanggit mga sangkay. Wala na tayong kailangan dyan ng mga mixer, oven, hindi nyo natin kailangan gumamit nyan. Basta meron lang tayong planggana ng pagmamasahan at iluluto natin to sa kawali na may mantika. So, makakagawa na po kayo dito sa inyong bahay mga sangkay. Makakapagsimula na po kayo kahit na maliit na pang negosyo. At sunod natin ilalagay yung ating harina at lagyan na rin natin ng baking powder. Wag nyo kakalimutan yung ating baking powder mga sangkay ha. Dahil isa yan sa mga ingredients na pinakamahalaga dito sa ating binangkal. Sunod ay haluin muna natin. Bali itong ating minamasa mga sangkay is bubuhin muna natin to gamit yung ating kamay. So bali nag-gloves tayo ha. Baka sabihin na naman ng iba dyan na walang gloves. Kung ano-anong sabihin sa atin. Nakakahiya naman sa kanila. At dito sa part na to mga sangkay is medyo malagkit yung ating masa. So bali magpulbos tayo ng konti para makuha natin sa planggana ng maayos itong ating masa. So ayan, bali konti lang mga sangkay, huwag nyo sosobrahan dahil baka tumigas naman itong ating masa ng binangkal. So ganyan kalambot yung ating binangkal, okay? Huwag matigas ang ulo, makinig ha, ganyan kalambot. Baka mamaya sa sobrang pulbos mo magmukhang bato na yung ginagawa mong binangkal. At dito sa part na ito mga sangkay, kapag nabuo na natin yung masa ng ating binangkal ay ikakata natin ngayon yung ating binangkal. So bali nakadepende po sa inyo kung gaano kalaking binangkal ang gusto nyo. So bali dito sa video na ito mga sangkay is 25 to 28 grams lamang yung aking cut ng piraso ng ating binangkal. So bali kung sakaling gagawin nyo ito pang negosyo, wag nyo pong kakalimutan ng mag-costing para malaman nyo po kung magkano ang inyong naging puhunan. At para alam nyo rin kung magkano nyo ibibenta ang inyong binangkal na pang negosyo. At kung sakali naman gagawin mo ito para pang merienda at marami para sa inyo natin 1 kilo, ay pwede man po kayo gumawa nito ng kalahating kilo. Bali yung mga ingredients na nandiyan sa ating description, isatiin nyo lamang po lahat para makagawa kayo ng kalahating kilong binangkal. At kung ikaw naghahanap pa ng iba pang recipe about baking, pasyalan nyo lamang po yung aking mga video dyan sa ating page. At meron din tayong mga recipe about baking sa aking YouTube channel, Marcel TV din po. Sigurado po akong makakatulong sa iyo yung mga video na yon. Next step, kapag na-cut na natin lahat itong ating masa ng ating binangkal, ay sunod maglalagay na tayo ng linga para dito sa ating binangkal. Bali pakakapitin natin yung linga dito sa ating masa ng binangkal ha. Makinig at panoorin ng maayos dahil baka mamaya kapag kayo gumawa ng binangkal, sabihin nyo bakit nakakalbo yung aking binangkal, bakit bumibitaw lahat ng linga ng aking linalagay. So bali ang kailangan lamang pong gawin dyan para kumapit yung ating linga is basain lamang po natin yung masa ng binangkal. Ayan mga sangkaya, basain nyo po bago nyo ilagay sa linga. So ganyan lamang po pagpakapit ng ating linga para dito sa ating binangkal. Nang sa ganon ay hindi po humiwala yung ating linga dito sa ating binangkal. Pag atin ng isa na lang sa mantika. Kasi kadalasan po mga sangkay kapag hindi maganda yung pagkakalagay ng linga dito sa ating binangkal, hindi masyadong kapit yung ating linga, ay kapag niluto nyo po yan ay maglalaglagan po yan sa mantika yung ating linga. Kaya nakakalbo po yung ating binangkal. Yan, kapag napansin nyo pong nababalot na ng linga inyong binangkal, ay pwede nyo na pong bilugin. So ganyan lamang po yung proseso ng ating paglalagay ng linga para dito sa ating binangkal. So ganyan lamang po ang ating gagawin. Lahat yan ng ating masa, kailangan malagyan lahat ng linga. So bali hindi naman po totally bilog na bilog yung ating binangkal mga sangkay, basta importante ay maikot-ikot nyo para magmukhang bilog yung ating binangkal. At ayan, bali na bilog na natin lahat. So bali meron tayong 70 piraso na lulutuin ngayon na binangkal. Bali sa 1 kilo mga sangkay is nakagawa tayo ng 70 piraso na binangkal. At dito sa part na to is nag-testing tayo ng isa para malaman natin kung dapat na bang lagyan ng binangkal itong ating mantika. So ayan, kapag napansin nyo kumukulo na siya at umangat kagad yung ating binangkal, ay pwede na po kagad natin yan salangan. So bali sa pagsasalang natin mga sangkay is huwag nyo pong sobrahan sa dami dahil bibiyak pa po yan mga sangkay. Para mas maganda po yung crack ng ating binangkal is dapat hindi po sila nagsisiksikan kapag lumutang na. Alay sa madaling salita mga sangkay, alalayan nyo lamang po yung pagsasalang sa ganoon na hindi po sila magsiksikan. At sa pagsalang naman ay ingat po, doble ingat dahil alam naman natin na sobrang init ng mantika kapag ayan kumukulo mga sangkay. Kapag tayo ay naisawsaw yung ating kamay dyan ay talagang paltos talaga yung ating balat dyan. So dito sa part na to mga sangkay ay pantayin lamang po natin yung kulay ng ating binangkal. So yan, kailangan mag golden brown po kabilaan mga sangkay. So dito sa part na to is binabaliktad natin
para yung kabilang side naman yung ating mapapula para maging pantay po yung kanilang kulay. So bali ganyan lamang po kadali yung paggawa ng ating binangkal. Wag lang ko kayong magpa-fast forward para masundan nyo po ng maayos kung paano natin magagawa yung simpleng paggawa nitong ating binangkal na pangnegosyo. At sana ang video na to ay makatulong lalong-lalo na sa mga gustong magsimula ng kahit na maliit na pangnegosyo. At kapag pantay na ang kulay ng ating binangkal ay pwede na po nating alisin sa mantika. So yan, gumamit lamang tayo ng medyo malaking panghango para hindi tayo mahirapan sa pag-aalis ng ating binangkal dito sa ating mantika. So bali, taktak nyo lang na maayos para po yung mantika ay hindi may sama dito sa ating binangkal na hinahango. At ito na po yung ating finished product ng ating binangkal. Pwede na po kagad natin ibenta or pwede na kagad natin i-merienda. Like at share ng ating video at pakisuportahan na rin po. Thank you!